Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, isang matinding hakbang ang ginawa ng Japan, isang hakbang na direktang nakatutok sa galaw ng China. Hindi na ito basta-bastang military exercise o warning lang. Ito ay aktwal na deployment. Japan has officially deployed its newest and longer-range anti-ship missiles, at hindi lang basta missile, kundi isang sistemang kayang tumama sa target mula sa malayong distansya, bago pa makalapit ang kalaban. Ang tanong ngayon, bakit ngayon ginawa ito ng Japan? Kanino talaga ito nakatutok? At paano nito mababago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Sa ulat ng Naval News, kinumpirma ng Japan ang formal designation at deployment ng kanilang bagong missile system na tinatawag na Type 25 missile system. Ito ay upgraded version ng kanilang existing anti-ship capabilities, pero ang pinakamalaking pagbabago, ang range. Kung dati ay limitado lang ang kaya nitong abutin, ngayon ay mas pinalawak na ito, na nagbibigay sa Japan ng kakayahang umatake sa mga target na mas malayo pa sa kanilang coastal defense zones. Sa simpleng salita, hindi na kailangang hintayin ng Japan na makalapit ang kalaban bago sila makaganti. Kaya na nilang umatake kahit nasa malayo pa. At dito pumapasok ang mas malalim na implication ng bagong kakayahan ng Japan. Hindi lang ito simpleng pagpapalakas ng depensa, ito ay pagbabago ng mindset. Dati kasi, reactive lang ang approach ng Japan, kumbaga aantayin muna ang banta bago kumilos. Pero ngayon, nagiging proactive na sila. Ibig sabihin, kaya na nilang pigilan ang kalaban bago pa ito makapagdulot ng aktwal na panganib. Bukod dito, ang ganitong klaseng missile system ay nagbibigay din ng tinatawag na standoff capability. Sa modern warfare, napakahalaga nito dahil hindi mo na kailangang ailapit ang sarili mong puwersa sa danger zone. Sa halip, kaya mong umatake mula sa ligtas na distansya habang kontrolado mo pa rin ang sitwasyon. Para sa mga analyst, ang hakbang na ito ay indikasyon na seryoso ang Japan sa pag-adapt sa bagong uri ng digmaan, isang digmaan na hindi lang nakabase sa dami ng barko o sundalo, kundi sa bilis, precision, at impormasyon. Sa ganitong setup, ang bansa na may mas advanced na targeting at mas mahabang reach ang may malaking advantage. At kung titignan natin ang direksyon na ito, malinaw na ang Japan ay hindi lang naghahabol, unti-unti na rin silang nagiging isa sa mga leading military power sa rehiyon. At dito nagiging seryoso ang usapan. Kung susuriin natin ang timing, hindi ito aksidente. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagpapalakas ng military presence ng China sa West Pacific, lalo na sa East China Sea at South China Sea. May mga ulat ng increased naval patrols, artificial island militarization, at pagpapadala ng mas advanced na warships. Para sa Japan, isa itong direktang banta sa kanilang national security. Kaya ang sagot nila, hindi retreat, kundi deterrence. Ibig sabihin, magpapakita sila ng lakas para pigilan ang posibleng aggression. At dito papasok ang Type 25 system. Ang bagong missile system na ito ay hindi lang basta upgrade. Ito ay bahagi ng mas malawak na strategy ng Japan na tinatawag na counter-strike capability. Tradisyonal kasi, defensive ang military posture ng Japan dahil sa kanilang post-World War II constitution. Pero ngayon, unti-unti nilang binabago ito. Ang Type 25 missiles ay may mas mahabang range, mas advanced targeting systems, at mas mataas na survivability laban sa enemy defenses. Ibig sabihin, mas mahirap itong i-intercept. At kapag pinagsama ito sa kanilang surveillance systems, satellites, at radar networks, nagiging isang deadly combination ito. Isang system na kayang mag-track, mag-target, at mag-neutralize ng kalaban bago pa ito makaporma. Isa pang mahalagang detalye, kung saan ito deploy. Hindi basta random locations ang pinili ng Japan. Ang deployment ng mga bagong missile systems ay malapit sa mga strategic choke points, mga lugar kung saan dumadaan ang mga barko, kabilang na ang mga military vessels. Ito ang mga critical areas na maaaring gamitin ng China kung sakaling magkaroon ng conflict. Sa pamamagitan ng paglalagay ng missiles dito, effectively kinokontrol ng Japan ang access. Parang sinasabi nila, kung dadaan kayo dito, nasa saklaw namin kayo. At sa modern warfare, control of sea lanes ay napakahalaga. Hindi lang Japan at China ang apektado dito. Ang buong Indo-Pacific region ay makakaramdam ng epekto.
Kasama na dito ang mga bansa tulad ng Philippines, na may sariling isyu sa maritime disputes. Para sa Pilipinas, ang ganitong development ay may dalawang side. Una, magandang balita ito dahil pinapalakas nito ang deterrence laban sa aggressive action sa rehiyon. Pangalawa, maaari rin itong magdulot ng escalation. Kapag mas maraming bansa ang nag-arm ng advanced weapons, mas tumataas ang risk ng miscalculation. Isang maling galaw lang, pwedeng lumala ang sitwasyon. Bagamat wala pang detalyadong official response, inaasahan na hindi magiging tahimik ang China sa development na ito. Sa nakaraan, lagi nilang kinokondena ang military expansion ng Japan, lalo na kapag may kinalaman sa long-range strike capabilities. Para sa China, ang ganitong hakbang ay maaaring ituring na provocation. Pero para sa Japan, ito ay self-defense. At dito natin makikita ang classic dilemma sa international security, ang isang bansa ay nag-a-arm para protektahan ng sarili, pero sa mata ng iba, ito ay banta. Hindi rin natin pwedeng i-ignore ang papel ng United States sa equation na ito. Ang Japan ay isa sa pinakamalapit na allies ng US sa Asia. At sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Treaty, may obligasyon ng US na tulungan ang Japan kung ito ay ma-attack. Sa kabilang banda, sinusuportahan din ng US ang pagpapalakas ng defense capabilities ng Japan. Kaya ang deployment ng Type 25 missiles ay hindi lang simpleng national decision, bahagi rin ito ng mas malawak na strategy ng Allied deterrence sa rehiyon. Kung mapapansin ninyo, ibang-iba na ang Japan ngayon kumpara sa nakaraan. Dati, sobrang restrained ang kanilang military posture. Pero ngayon, unti-unti silang nag-i-invest sa long-range missiles, advanced fighters, at integrated defense systems. Ito ay malinaw na indikasyon na nagbabago ang kanilang defense doctrine. Hindi na sapat ang purely defensive stance. Kailangan na rin nilang magkaroon ng kakayahang umatake kung kinakailangan. At ang Type 25 system ay simbolo ng pagbabagong ito. Sa darating na mga taon, inaasahang mas marami pang ganitong developments. Hindi lang Japan, kundi pati ibang bansa sa rehiyon ay magpapalakas ng kanilang military capabilities. Ito ay maaaring magresulta sa mas matinding arms race. Pero sa kabilang banda, maaari rin itong magdala ng balance. Sa international relations, minsan ang balance of power ang nagpapanatili ng kapayapaan. Kapag alam ng bawat bansa na kayang gumanti ng kalaban, mas nagiging maingat sila. Sa huli, ang deployment ng bagong anti-ship missiles ng Japan ay hindi lang simpleng military upgrade. Ito ay isang malinaw na mensahe. Isang mensahe na handa silang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Isang mensahe na hindi sila uurong sa harap ng pressure. At higit sa lahat, isang mensahe na ang dynamics ng power sa Indo-Pacific ay patuloy na nagbabago. Habang tumitindi ang kompetisyon sa pagitan ng mga malalaking bansa, ang mga hakbang tulad nito ay magiging mas karaniwan. Ang tanong na lang ngayon, magiging susi ba ito sa pagpapanatili ng kapayapaan, o simula ng mas malaking tensyon? Para sa mga bansa tulad ng Pilipinas, mahalagang bantayan ang mga ganitong developments. Dahil sa huli, ang stability ng rehiyon ay direktang nakakaapekto sa ating lahat.